Makakasama natin mga kaibigan, nandiyan na sa kabilang linya si Sir Carlos Miguel Oñate, ang kanila pong spokesperson at legislative officer. Magandang umaga po, Sir Carlos. Ay, magandang umaga din po, Ma'am Karen, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Thank you, sir, at pinagbigyan nyo kami ngayong umagang ito. Ay, maraming salamat po sa imbitasyon. Kamusta kayo, sir? Lagi namin practice dito sa Rapido ni Patrick Tulfo na kinakamusta namin yung mga resource person namin bago kami magtanong. Ay, mabuti naman po, no? Kaya lang, napakatinding araw po ito para sa ating mga manggagawa, no? Kasi ito rin yung araw na officially ay na-TRO yung 85 na nga lang, no? 60 pesos na lang yung unang bigay, ay na-TRO pa sa kauna-unang pagkakataon in almost 40 years yung ating minimum wage increase sa Metro Manila, no? So ito po yung pinakamalaking dagot po, no, sa ating mga manggagawang minimum wage earners. Ayun nga, sir, nabanggit nga din namin yan kanina, no, na TRO. Sir, since nandito na din naman na po kayo at tatalakay na din natin yung usapin tungkol sa sahod, can you give us an information, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon na umaasa dyan sa wage hike na yan? Ano ba yung detalye? Bakit nagkaroon ng TRO? Kasi of course, kailangan maintindihan niya ng publiko. At ano ang mga isinusulong po ng inyong grupo para ma-lift itong TRO at tuluyang ma-implement itong wage hike na 80 pesos? Opo, no, sa ating mga kapwa manggagawa, no, karamihan no, sa ating mga minimum wage earners, meron po tayong 1.1 million sa Metro Manila, no. Karamihan po sa atin ay nakuha nyo na ho, no, yung 60 pesos, no, effective July 25. Pero kagabi lamang po natin nalaman na meron palang dalawang construction firm, no, Redicon at R2 Builders, na nag-file po pala ng petition sa ating Pasig RTC. Ang kanila pong panawagan ay isuspindi muna po yung first tranche ng ating minimum wage increase. Yan po yung 60 pesos. At ito po, no, kasamaang palad, ito po ay nag-grant, no, yung kanilang panawagan, nag-issue po ng TRO yung ating Pasig RTC. So ibig sabihin po, no, yung 60 pesos po na natatanggap natin ay baka maantala po muna, no, yung ating aumento sa sweldo. Ito po ay yung unang pagkakataon na meron pong employer na may lakas ng loob, no, kapal na mukha na ayaw sumunod sa aumento sa sweldo, pumunta po hindi dun sa ating Regional Wage Board para mag-file ng exemption, hindi sa NWPC para mag-apila, ginawa pa pong matter ng kasuhan na yung 60 pesos po pala natin worth pa ng isang kaso sa RTC, no? At unfortunately po, no, yung ating RTC ay nag-TRO na tingin ho namin ay walang basihan at nakakapagtaka sapagkat, no, under po sa ating umiiral na batas yung wage rationalization law natin na bumuo sa Regional Wage Board, nakalagay po dyan na bawal po magkaroon ng any injunction o pagpapaantala o temporary restraining order sa proceedings ng ating Regional Wage Board, no? So ito po yung kailangan nating palagan, no, sama-sama na ating mga manggagawa. Kami po ay nalulungkot, no, doon kay naging statement ni Labor Secretary Tolentino, no, na parang sad boy lang siya, no, nakakalungkot para sa manggagawang Pilipino pero hayaan na lang natin ang husgado. Yun po ay hindi katanggap-tanggap sapagkat ang kinasuhan po doon sila po yung kanilang kapangyarihan sa pagtatakda sa sweldo. Gayunpaman, no, tayo po sa TUCP, bagamat third party tayo, no, dun sa kaso na yon, ay tayo po yung unang tinamaan yung ating mga manggagawa. So pinag-aaralan po natin mag-file ng petition in intervention para po pigilan ito pong TRO at totally, no, ma-dismiss na po itong kaso outright. Salamat, Sir Carlos, dyan sa binahagi niyo pong impormasyon tungkol dyan dahil mahalaga po yan na malaman ng ating mga kababayan. Ngayon, sir, regarding dun sa mga binanggit mo, sabi niyo meron kayong pinafile ngayon, pinag-aaralan yung mag-file ng petition. And yung ating nga pong secretary ng Department of Labor and Employment, parang sabi niyo, sad boy lang, na nalulungkot din doon sa isinampang TRO sa Pasig City.
Pero sir, ano ba dapat ang gawin ng ating kayo sa TUCP? Ano po ba sa tingin niyo ang dapat na stand ng ating kalihim Secretary Tolentino ng Department of Labor and Employment tungkol diyan sa issue na yan? Kasi syempre inapprove na nila yan meron ng order, 'di ba, tungkol diyan. So, and sabi nyo nga sir kanina, correct me if I'm wrong, based dun sa understanding ko, ito yung kauna-unahan na merong nag-file ng TRO na dapat wala kasi dumaan na yan sa tinatawag ninyo na board, 'di ba? So, ano po ang ano masasabi nyo dun, sir? Opo, no, una-una yung ating Regional Wage Board, ang chairperson po niyan, Regional Director ng DOLE. Mhm. Yung National Wages and Productivity Commission, ang chair dyan, si DOLE Secretary Francis Tolentino. So dapat po, no, naging mas matapang po yung kanyang naging tugon dito sa TRO. Dapat agaran nga silang nag-file ng motion to dissolve yung temporary restraining order dahil wala nga po itong malinaw na basihan. Mhm. Yung binabanggit ko no, na dumaan po ito sa proseso, yung Regional Wage Board, even for the sake of argument na talagang ayaw talaga nitong R2 Builders at ng Redicon sumunod sa aumento, dapat po no, nag-file na lang sila ng exemption sa Regional Wage Board Mhm. kung talagang financially distressed sila. Mhm. Ngayon, kung ayaw pa rin nila, na ayaw naman nila mag-exempt dahil mataas ang tingin nila sa sarili nila, Mhm. edi mag-apela sila sa NWPC. Na yun dapat ang binagbigyang diin ni Labor Secretary Tolentino na yun ang aaksyonan niya, no? Kasi nakalagay mismo sa batas, meron siya 60 days para desisyonan yung apela. Kaya lang, hindi pa po yun inubos o sinulit nitong R2 Builders at Redicon at nag-file nga po ng kaso sa Pasig RTC. Napaka-delikado po nito sapagkat imagine niyo na lang po, no? Ito po ay Metro Manila lang pinag-uusapan natin. Meron pa tayong 16 to 17 other regions na wala pa pong aumento sa sweldo. Correct. Ito po ay baka magkaroon ng chilling effect sa ating mga regional wage board. Imbes na makasuhan sila, wag na lang maglabas ng aumento sa sweldo. O kung sakaling maglabas sila ng aumento sa sweldo, kung ikaw ay mga employers na talagang sakim, iakyat nyo na lang sa kaso lagi. Imagine niyo po kung napakaraming kaso, pupunuin natin yung korte at wala na pong umentong aasahan yung ating mga kababayan, once a year ka lang pwede mag-increase ng sweldo, Mhm. isang beses na nga lang, kakasuhan ka pa. Ayun na nga. At ito pa, hindi pa nga umabot sa Labor Day, Sir Carlos, di ba? Alam ko, yan yung isa sa mga sinusulong ng mga grupo ng mga manggagawa na inaasahan nating lahat na itong mga pagtaas sa sahod ay i-release bago mag-Labor Day para masaya ang selebrasyon ng Labor Day, 'di ba, nung Mayo, pero na-release yan I think June or nito na lamang July na po. July. No? Oo, July tapos na ito na release. oo, tapos biglang mahihinto pa, 'di ba? Magkakaroon pa ng aberya. So, dun sa mga kababayan natin, Sir Carlos, ano yung pangako na maibibigay nyo sa kanila ng grupo ninyo dyan sa TUCP, lalo na tungkol dito sa usapin ng wage hike? And sabi mo nga, Metro Manila pa lang yun, meron pa tayong mga pinaglalaban para doon sa pagtaas ng sahod sa provincial, di ba? Merong may mga pinasa dyan na yung parang magtaas din ng sahod across all provincial level, di ba? So, ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan natin na talagang ipit na ipit sila sa sitwasyon na ito na andyan na, dapat, 'di ba? Kailan ba supposedly ito ma-implement, sir? Kung hindi nagkaroon Dapat ng to, TRO. no, July 25. July 25. July Nung 25. Sabado. No? Oo, but since nagkaroon ng ganitong sitwasyon, ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin? Opo, no, sa ating mga kapwa manggagawa, no, unahin na rin natin, no, at the end of the day, ang gusto natin, merong dagdag sa sweldo natin, no. Bariya na nga kaysa wala naman. Kaya nananawagan din tayo, no, sa ating mga counterpart na employers groups, yung Employers Confederation of the Philippines, yan yung mga counterpart namin sa TUCP, no. Mhm. Yan din yung mga kasama natin na bagamat tutol sila dito sa 85 pesos, sinabi nila wala silang magagawa kundi sumunod sa kung ano yung umento. No? Kami nananawagan doon sa ating mga employers, lalo yung mga nagbigay na ng umento sa sweldo. No? Huwag nyo na pong bawiin.
yung binigay niyong umento sa sweldo ng ating mga kababayan. At kung maaari nga ipagpatuloy niya na po magbayad dahil wala naman na TRO makakapigil kung gusto niyong bayaran ng dagdag yung inyong mga manggagawa, no? Kasi nakalagay din sa labor code natin non-diminution na kapag naibigay niyo na po, hindi niyo pwedeng bawiin yon, no? Ito lang talagang dalawang employer na to ang nakaisip na pwede pala yun gawin, no? Pangalawa, sa ating mga kababayan, no, lalo yung mga nasa probinsya rin, na baka sabihin nila bakit puro Metro Manila lang pinag-uusapan natin, no? Pinagpapatuloy po natin yung laban, hindi lang dyan sa mga bulok na regional wage board, kundi yung pagtataas po ng sahod, no? Naalala nyo yung 200 pesos, Correct. legislated wage increase po yan sa buong bansa. Sa tingin po namin, ito ay wake-up call na dapat repasuhin na yung provincial rate at dapat ang ipasa yung 200 pesos na legislated wage increase, no? Kongreso at Senado. Hindi na ho kayang i-TRO yon ng basta na lamang na kahit anong RTC. Yun po yung patuloy nating sinusulong. Pero dito po, no, sa usapin dito sa korte, dito sa TRO sa 60 pesos, no, wag po nating itong bibitawan. Dahil kung mananahimik na lamang po tayo, kagaya nung nanahimik yung mga DOLE, Regional Wage Board, NWPC na hindi nila binanggit na there is such a petition pala July 24 pa lang. No wonder, kaya pala hindi rin pinanggit ni Presidente Marcos ito nung kanyang SONA. Kasi meron na palang nakaharang dun sa kanyang aumento sa sweldo na binigay. Okay, maraming salamat dyan sa pag-asa na yan, Sir Carlos, na binibigay nyo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga manggagawang Pilipino. Dako tayo at Sir Carlos kasi medyo magkadugtong itong topic natin sa 35 dito sa sinusulong ni Senator JV Ejercito na 50,000 na tax exemption sa mga sumasahod ng 50,000 pesos monthly. Sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. last July 27, ang binanggit niya ay 35,000 pesos. Yung mga sumasahod ng ganung halaga, exempted na. Dati, 25,000 pesos monthly yung exempted. Ngayon, 35,000 na. And days after, ito nga, isinusulong ito ni Senator JV Ejercito. Ano po ang stand ng TUCP tungkol dito? Sa tingin niyo po ba, dahil ganito ang sitwasyon ngayon, may TRO, ayaw pataasin yung sahod. Sa tingin niyo po ba, malaking bagay ito sa mga kababayan nating manggagawa na matax exempt sila, lalo na kung sumasahod sila ng 50,000 pesos monthly? Opo, no, itong kanina pinag-usapan natin, dagdag sahod yun dun sa minimum wage earners. Pinakamaliit ang kita. Pero napabayaan din natin yung tinatawag nating middle income earners. Correct. Ito po yung ating mga kababayang may sobra-sobra pero hindi naman po mayaman na o may talagang luxury na yung kanilang pamumuhay, no? Sa katunayan, TUCP po, no, ang unang nagsulong din yan, no, 50,000 kada buwan na income tax exemption, no? Way before pa binanggit po yan ng Pangulo sa kanyang SONA. Dahil sa kasalukuyan, yung 250,000 natin na annual income tax exemption, actually, to be exact, no, that will only translate to mga 22,000 kada buwan po ang inyong sweldo sa kasalukuyan, kayo ay zero na sa income tax. Pero dun sa panukala ng Pangulo na 350,000, bagamat parang ang laki ng idadagdag, ay pag tinranslate niyo po kada buwan yon, ay nasa 29,000 lamang yon pababa ang malilibre sa income tax. The maximum po na matitipid nyo doon ay nasa 1,200 pesos kada buwan. Hindi naman, kaya po tayo nag-file ng 50,000 income tax exemption kasi hindi naman porket 30,000 ka, 40,000 ang sweldo ninyo, mayaman ka na. Correct. Na dapat ka nang buwisan ng gobyerno. In fact, hindi pa nga living wage yung sweldo mo sa 30,000 na kumikita. Ngayon, batid ko rin, no, marami sa ating mga kababayan na kumikita naman ng mas mataas sa 50,000 nagrereklamo din. Correct. Bakit daw naiwan sila dito sa usapin na ito? Oo. Ang paliwanag ko doon ay nililibre lamang po natin muna yung 50,000 pababa dahil yan po yung tawag natin lower middle income earners. Doon po sa medyo nakakaluwag-luwag talaga, no? Kung kumikita kayo ng 60, 70 ay doon po sa aming panukalang batas, dapat po meron kayong hindi bababa sa 50% na discount sa income tax na binabayaran nyo. Kung nagbabayad kayo ng 10,000, 5,000 na lamang po ang babayaran nyo kada buwan. No? Para naman po hindi tayo maubos talaga yung source natin ng income tax na yan po yung revenue generation ng pamahalaan.
Kami po ay naniniwala, no, bagamat this will cost the government hundreds of billions, mas mainam po na dito gastusin ng gobyerno yung ating mga resources, yung buwis, kesa po dun sa walang katapusang ayuda. No? At least ito, diretso po sa take-home pay, diretso sa bulsa ng ating mga manggagawa. Tama. I agree, Sir Carlos. Ito maganda itong 50,000 na tax exemption na ito. Pero sir, kayo po ba diyan sa TUCP, ano ang mga nakikita ninyong challenges, no, or hamon kagaya nung sa wage hike na 85 pesos na nga lang, meron pang naging challenge dito sa pag-ipapa-implement nito kung sakali man na maaprubahan itong 50,000 pesos na tax exemption. Ano yung mga nakikita ninyong posibleng maging hamon sa pagpapatupad nito? Opo, no, number one na hamon dyan, yung kakulangan sa panahon. Kasi may natitira na lang na less than 2 years yung Marcos administration, less than 2 years na rin yung 20th Congress. No? Kaya nga sinasabi namin, bakit ngayon lang binanggit itong progressive tax reform? Karamihan ng mga presidente natin noon na nagsulong ng tax reform, sinimulan nila ito day one ng kanilang administrasyon. No? Ito, sinimulan dun sa second to the last zona ng ating Pangulo. No? Pangalawa, wala pa namang kasing official na certification as urgent nitong mga panukalang batas. Wala nga ito sa LEDAC. Pangatlo, yung usapin na naman, kagaya ng usapin ito sa excise tax sa petrolyo. Akala natin napakabilis na noon naipasa na nating batas yon. Hindi naman ginamit dahil nga daw mawawalan daw ng kita yung gobyerno. Sa tingin namin, no, mas mainam siguro na kapos yung kita ng gobyerno kesa kapos yung kita ng ating mga kababayan. Napakarami pong alternative sources ng taxes na pwedeng kunin. No? Although, again, nag-warn na kami ngayon, kung ang itatax naman po ay yung gumagamit ng single-use plastic, kung itatax naman po yung kumakain ng mga produktong may asukal, regressive din po yun. Correct. Kasi karamihan ng ating mga kababayang mahirap, sila yung gumagamit ng plastic na walang pambili muna ng eco bag. Kung kaya't ang kailangan pong buwisan, no, para mas mabilis po itong tax reform natin, bakit hindi natin buwisan ng 1 to 3% yung mga pinakamayayamang bilyonaryo sa atin? Yung 1% hanggang 3% sa kanila, literal na barya lang yan. Correct. Dahil kumikita sila, meron tayong mga trilyonaryo, bakit natin sisingilin ng buwis yung kumikita ng 30,000 kung pwede mo singilin ng buwis yung trilyonaryo? So, yun yung isang usapin. And then, isa pa na idagdag natin, yung usapin ng VAT, no, yung sa kuryente. No? Malaki rin pong dagdag yun, both sa minimum wage earners at sa middle income earners. Pero wag lang system loss ang tanggalin natin, yung 12% VAT sa kuryente ang tanggalin natin. Dahil para po, imbis na ginagastos natin, yung 200 billion hanggang 500 billion kada taon sa ayuda, bakit hindi na lang natin gastusin yon dun sa income tax exemption at sa pagtatanggal ng VAT para diretso po, hindi na dadaan sa marami pang kamay o layer, diretso po, no, dun sa pamilyang Pilipino yung ginhawa na pinangako po nung SONA. Ayun, very well said. Maraming salamat, Sir Carlos Miguel Oñate, at sa pagkakataong ito na binahagi niyo po sa amin, napaka-informative and yung pag-asa na binibigay sa mga kababayan nating manggagawa nandoon. Thank you and good morning po. Maraming salamat po, Ma'am Karen. Maraming salamat po sa imbitasyon. No? Mabuhay po tayo. Mabuhay mga manggagawang Pilipino. Thank you so much, TUCP Party List.